Hello! Okay, Hi, magandang hapon po sa ating lahat. Hi, Tutor Leia. Good afternoon. Hello, Tutor Edwin. Good afternoon din sa'yo. Hindi ako masyadong Ayan. handa, di ba? Hindi, handa ka nga eh. Okay, wait, sir. Okay. So, muli, isang mapagpalang hapon sa ating lahat, sa ating mga taga-subaybay at sa lahat ng mag-aaral ng Araling Panlipunan 10, Luzon, Visayas, and Mindanao, isang magandang araw. Sir Edwin, Tutor Edwin? Marami pong salamat, Tutor Leia. Magandang hapon po sa ating lahat. Madiyaw nga hapon kanatong tanan. That is magandang hapon or magandang hapon sa wikang Butuanan. Welcome po sa atin pong Araling Panlipunan 10. Ako si Tutor Edwin, kasama si Tutor Leia ay gagabayan namin kayo para sa isang aktibo at hitik na kaalaman para sa pagtatalakay ng ating Araling Panlipunan sa hapong ito. Okay. So, nakakatuwa. Welcome, Sir Edwin. Tutor Edwin, brother. Okay. So, alright. Ako ay mula sa SDO, Olongapo City. Samantalang si Sir ay from Division of... Butuan City, Mindanao po ako, Tutor Leia. Ang layo po Ayan. natin. Pero Ang layo din ng nakakarating. naabot. Yes po, ang layo din ng Malayo talaga ang naaabot. Okay. ang layo din ng naabot ng atin pong itulay. Meron na tayong mga online duties sa ating live session, Tutor Leia. Yes. So, batiin mo na natin, Sir. Dati ka ng iba. Ng isa. Yes, Aaron, we have si Leia Coliado, no? Sabi niya heart reaction. And we have Felicity Lorene. Hello po. And we have Kiana Templo Nuevo. Good afternoon po, tutors. I'm Kiana Templo Nuevo, grade 10 Amethyst, watching here from Antipolo National High School, Camarines Sur. Ayun, binabati namin lahat ng mga students at mga teachers ng Camarines Sur. Ayun, Tutor Leia, meron pa tayo. Okay, ganun din siguro kay Reniel Manabat, kay Roland Ragala, Diana Marine, at sa inyong lahat, isang magandang hapon. Ngayong hapon, Tutor Edwin, tatalakayin natin ang nilalaman ng ikatlong linggo para sa ikalawang markahan na may kaugnayan sa globalisasyon at mga issues sa paggawa. Okay, so inaasahan natin na ihahanda nila ang kanilang self-learning module, ang ating mga panulat, sulatang papel, ganun din ang mga quiz notebook. Tama? Okay. Yes po. So ngayong linggo, ito ang ating sisikapin or ang ating makakamtan, no, na ipaliliwanag ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa issue ng paggawa sa bansa. Okay. So, Tutor Edwin, maaari mo ang tulungan sa pagbasa sa mga layunin? Ayon, ito yung ating mga layunin, mga duties natin sa hapong ito. Una, na ilalahad ang kalagayan ng mga manggagawa sa iba't ibang sektor. Ikalawa, natutukoy ang mga suliranin sa paggawa. At ikatlo, na ipapaliwanag ang mga epekto ng iba't ibang suliranin sa paggawa. Ayun, marami tayong mga ngayon, Tutor Leia, mga online duties, no, na live na nanonood sa ating online session. Okay, kasama riyan sa tutor na bibigyang halaga ang mga batas na kumakalinga sa mga manggagawang Pilipino at ikalima, nakapagmumungkahi ng mga solusyon sa mga suliranin. Okay. Ayun. Okay, tama. Okay, so bago nating simulan ang ating talakayan ngayong hapon, sukatin muna natin, Tutor Edwin, ang kanilang kakayahan sa interpretasyon visual sa pamamagitan ng pagsagot dito. So narito ang ating panuto. Uunawain lamang nila ang caricature at ibibigay ang wastong kasagutan or pananaw. Ilagay ang kanilang mga kasagutan sa ating chat box. Chat box po natin. Edwin, okay? Okay, para sa ating subukin, babasahin ko po yung atin pong panuto. Batay sa larawang makikita sa ibaba, ilahad ang posibleng mensahe nito at ilagay sa chat box. Sa chat box po natin ang inyong sagot. Para sa mga online duties natin, pakilagay inyong sagot para sa ating larawang nakikita sa ating screen. No, isa po yung caricature. Ano kayang ibig sabihin yan? Ano kayang ideya? Yes, oo. Tanungin natin, Tutor Edwin, ano kayang pangunahing imahe or simbolo, marahil, ang pinakakapansin-pansin dyan sa ating caricature? So, pwede nilang ilagay ang kanilang kasagutan sa ating chat box para at least recognize natin sila. So, habang naghihintay tayo, sir, ng kasagutan nila, bati ka muna ulit dyan. Ayun, binabati po natin si Zylene. Sabi ni Zylene,
Good afternoon po, Tutor Lay and Tutor Edwin. Magandang hapon din sa iyo, Silene. Sabi din naman ni Ezekiel Dane Corpus, sabi niya, good afternoon po, watching from Cecilio Apostol Elementary School. Ayun, meron din tayong mga chutis na from elementary. No, although yung dinidiscuss natin ay grade 10, grabe, sobrang advanced ng ating chutis. Advance. Yay. Ayun, sabi naman ni Jade sa Hagon, Kalayag. Good afternoon po, Jade S. Kalayag, watching from Baroya High School, 10 responsibility. Magandang hapon sa iyo, Jade. Okay, sir, tutor, may nakuha akong sagot dito from Julia Salvador. Sabi niya, Ayun. pag-iwas sa mga posibleng banta ng bagong variant ng COVID-19. At sabi ni Ayun, Rainiel, epekto ng pandemya sa ekonomiya o kalakalan ng mga bansa. Ikaw, Ayun, Tutor medyo- Edwin, ano mo kung- dyan? Take mo. Yung aking take kasi is parang hinihila yung face mask, di ba? Ito yung ang pinakakapansin talaga is yung face mask. Tapos merong dalawang grupong parang nag-aagawan sila, di ba? Pero dalawang posisyon yung tinitingnan natin dito. Ayun, merong nagsabi rin Tutor Lay na sabi ni Silene, pinoprotektahan ng mga health frontliners po ang ating mamamayan. Okay, Ayun, no? totoo naman Sumisimbolo yan, ng no? pagprotekta, di ba? Okay, so parang makikikapansin-pansin yung mask, no? Malaki siya at mistulang tinatangay niya yung mga tao doon sa ibaba. Kung kaya siguro, Tutor Edwin, pwede nating sabihin na ito ay isang caricature na nagpapakita ng krisis na may kinalaman sa ekonomiya at ganoon din sa ating mga kalusugan. Do you agree? Yes, I totally agree po, Tutor Lay. No, as of the present po, ito din po yung sumisimbolo ng nararanasan din natin ngayon sa kasalukuyan, di ba? Lalong-lalo na dahil tayo ay nasa gitna ng pandemya, di ba? So, I really believe no na nakaka-relate yung ating mga chutis. Ayun, karagdagang sagot ni Silene, sabi niya, para po hindi bumagsak ang ating pong ekonomiya. Yun po yung sinasabi niya. Very good, no? So, mukhang nakakatuwa naman dahil nakakasunod sila. Pagpatuloy tayo, Sir Tutor, no? So, okay, sige. Ayan, Tutor. Ayun, tingnan natin. Sa mga larawan sa ibaba, saan mo nais mapabilang pagkatapos ng 10 taon? Ayan, lagay natin sa chat box. Ayun, tingnan natin yung mga kasagutan ng ating mga online learners. Meron tayo ditong choices ng guro, meron tayong ng manggagamot or doktor, meron din tayong inhenyero at saka tagapagbalita. Tingnan natin kung ano kaya yung mga kasagutan ng ating mga online tuties. Mga online tuties, paki-type po sa ating chat box kung kayo po or gamit ang larawan sa ibaba, saan mo nais mapabilang pagkatapos ng 10 taon, no? Pagkatapos ng 10 years or after 10 years, ano kaya yung gusto mong saan kaya diyan yung gusto mong mapabilang kaya? Paki-type yung iyong sagot sa ating chat box. Mga online tuties natin. Nung high school tayo, di ba, Tutor Edwin, meron tayong mga class prophecy na tinatawag, no? Where do you want to be after how many years? Ayan. So, sige, type in natin yung ating mga sagutan. Sabi ni Philip Ray Mancera, manggagamot daw. Okay, he wants to be a doctor. Ganun sabi ni Charmaine, gusto niya din maging manggagamot. Actually, ako din, Tutor Lay, when I was in elementary, kapag merong nagtatanong sa akin, ano ba yung gusto mo paglaki mo? Talagang yung sinasagot ko talaga is gusto kong maging doktor. Siguro I am very fascinated with yung white, yung parang lab gown. Tsaka yung parang merong stethoscope. Sabi ko, ang ganda-ganda naman yan. Merong sobrang linis, tapos merong parang gadgets nilalagay sa liig. Pero as the time goes by, no, pero nare-realize ko na parang hindi pala sa akin yung pagiging doktor. Parang gusto kong maging teacher. So ayun, pinerso ko talaga na mag-aral ng education. Saka nakapagtapos ako ng education. At ngayon po ay nagtuturo po kami sa inyo bilang mga tutor at bilang guro ng Department of Education. Ayun, merong sabi ni Jeneline, gusto daw niyang maging guro. Sabi ni Rainiel, wala po sa choices, pero gusto ko pong maging guro. Parang second choice yun, Rainier, di ba? Parang second choice. Yeah. So, parang, ba't natin ito tinatanong, Tutor Edwin, no? Napakasarap maisipin na ikaw ay kabilang sa tinatawag nating work society or working force, ano? Pero hindi lahat kasi ay good sides. May mga pagkakataon na makakaranas ka ng mga bagay na hindi man katanggap-tanggap, hindi natin maiwawaksi sa katotohanan na pwede natin silang maranasan.
Okay? Mukhang Yes, alam na, totoo po yan. alam na ang ating tinutukoy. Yes Okay? po. Kaya move on tayo. Ayun, Okay? karagdagang sagot din ni Hanilyn, sabi niya gusto niya daw maging guro. Sabi naman ni Hani Colyado, guro po, and sabi ni Julia, gusto niyang maging tagapagbalita or newscaster. Ayun, ang ganda nun, di Wow. ba? Oo nga, nakakatuwa naman. Okay. So, Tutor Edwin, nandito sa ating screen ngayon ang iba't Mm-mm. ibang hamon at suliranin sa paggawa. Ako muna, Tutor Edwin, then ikaw, tapos ikaw ulit. Okay. Sige. So, No problem, Tutor Lay. okay. So, number one ay mababang pasahod or yung tinatawag nating poor compensation sa ating mga manggagawa, ano? So, number two, kawalan ng seguridad sa pinapasukang trabaho o yung lack of tenure of office sa wikang Ingles. Yes, Tutor Edwin? And we have also yung tinatawag nating job mismatch, no? Yung bang hindi match yung iyong trabaho sa iyong skill. And we have the flexible labor. Titingnan natin kung ano yung mamaya, yung flexible labor. And we have contractualisasyon. Ayun, nabubulol ako. And we have the COVID-19. Ano kayang mga yan? Yes. No, so, ang job mismatch, Tutor Edwin, halimbawa, parang yung tinapos mo ay hindi Mm-mm. akma doon sa available na trabaho. Katulad ngayon sa Mm-mm. konteksto ng COVID-19, kung ikaw ay nagtapos ng kurso sa turismo, eh apektado ang tourism sector eh. Tapos Mm-mm. mag-apply Mm-mm. ka sa human resource development. Natural, Mm-mm. yung demand ng trabahong ina-applyan mo ay hindi mo siya matutugunan ng sapat dahil ikaw ay may kakulangan or hindi talaga nahasa doon sa Mm-mm. tinatawag nating human resource development, no? Dagdag So, din nun Ma'am Lay, kasi kulang din iyong skills, 'di ba? So hindi mo mm-mm, talaga magagampanan ng maayos yung iyong trabaho kasi hindi ka naman talaga trained doon. Yung tama. iyong pinagtapusan ay hindi talaga yung iyong trabaho. So might as well maggugugol ka pa ng matagal na oras para sa pag-aaral pa ng iyong tatrabahuhin. Hindi katulad nung kapag graduate ka talaga, saka ito yung iyong magiging trabaho is hindi na masyadong mahirap sa'yo para mag-adjust, di ba? Mhm. So, may mga pagkakataon katulad nitong COVID-19 ano, na talagang maraming nag-close 'no, maraming closure. Mm-mm. So, hindi natin siya inaasahan talaga. Halimbawa, Tutor Edwin, tsaka sa ating mga online duties, may tanong din ako. Ano ang pananaw mo, Tutor Edwin, at saka ng mga duties natin, halimbawa, Mm-mm. kapag ang mga manggagawa ay walang sinusunod na talagang standard na oras ng pagtatrabaho? Para sa akin, Okay ba Tutor 'yun? Lay, hindi siya maganda kasi doon nagsisimula yung pang-abuso para sa ating mga manggagawa. Like example, you have to work for 10 hours, 18 hours per day or in a certain period, tapos ilang minuto lang yung break, siguro magkakasakit ka nun, no? Mm, Uh, tama. Sometimes marami kang mako-compromise, no? Like yung time for the family, yung time for yourself, no? Wala ka nang masyadong time para sa iyong sarili kasi walang standard na sinusunod. Kaya importante sa atin na meron tayong standard na sinusunod in terms of working, no? Kasi we should have to take care our health, no? Isa 'yun sa mga dapat nating iniisip. Kaya sinasabi nila na if a certain labor force ay nagkakasakit, most probably naapektuhan yung buong ekonomiya. Like katulad ng 'yon, 'di ba? Marami nagkakasakit dahil sa COVID-19. So apektado talaga yung ating ekonomiya. Tama, si Tutor Edwin, no? So, sana talagang nakakasunod at alam kong nakaka-relate ang mga online duties natin dahil because of their parents, ano? So, Mm. yung conventional schedule na 7 to 4, 8 to 5, 9 to 6, Mm. may graveyard naman, di ba? Graveyard Mm. shift na Mm. panggabi. So, tama yung sabi mo doon, Tutor Edwin, nagiging, kumbaga, avenue siya ng pang-aabuso at iba't ibang at samut-saring problema. Yun yung flexible labor. So, suliranin din Mm. yan. Ikaw ba, Yes Tutor po. Edwin, na-try mo maging contractual na manggagawa bago tayo mapunta ng Ah, DepEd? siguro hindi ko siya na-experience maging contractual kasi parang regular work din yung akin. Siguro meron ng akong parang extra load, no? Kasi nagtuturo ako before ng college, and then I have extra load yata yung term sa amin. Like
we opt to work from 8 to 5, pero kapag susobra na tayo ng 6 p.m., so magiging extra load na sa amin yun. Pero when it comes to contractualization, hindi ko siya masyadong na-experience, pero na-observe ko siya. Like for example, yung aking mga students before na kag-graduate lang ng college, pero nagiging part sila ng work in contractualization. Hindi lang ako magme-mention, baka Oo, syempre. hindi ako magme-mention, baka kasi baka meron tayong ano dyan. Pero na-observe natin yun usually kapag like after 6 months, tinatanggal sila, di ba? After 3 months, tinatanggal sila. After certain period of time, wala silang parang hindi sila naging regular. So in a certain period of time, pag mag-apply sila, matatanggal sila, din mag-apply sila ulit, gagastos ulit sila. Totoo yan, Tutor Edwin. No? Sa madaling salita, walang regularisasyon sa contractualization. Yan yung #endo. Di ba? Yes, yung Ayan. end of contract, di ba? Parang End, after 6 months, after 9 Mhm. months, tapos na yung iyong kontrata, then after a certain period of time, mag-apply ka ulit, so gagastos ka ulit ng mga papers, mga requirements, di ba? So parang nagiging pasanin din sa ng ating mga labor force. Kaya marahil yung mga online duties natin, kung may kinakaharap man yung kanilang kapamilya, mga kapatid at mga kapuso na ganyan uri ng problema, kapit lang, okay? Kapit lang tayo at malalampasan lahat yan. Ayun, binabati ko si Tutor Lay, si Joseph Conrad Bulaklak. Hello sa iyo, Joseph. Magandang hapon. Ayan, ang ganda naman ng name ni Joseph. Ganun din si Alex Jill, binabati daw ni Kiana. Alright. So, pagpatuloy tayo, Tutor Edwin, ano? Yes po. And ayun, paki-share po yung ating live session po this afternoon. May request po yung ating pong mga tuties para ma-reach din natin yung ibang mga classmates po ninyo, mga schoolmates po sa ibang division, sa ibang school, para makapanood din sila ng ating tutorial session this afternoon. Ayun, yun. Ayun, Share button. Okay. So, di ba sabi nila, Tutor Edwin, in every action, there is always a reaction. So, sa lahat ng pagbabago, dulot ng globalisasyon, may kaakibat yung mga changes or pagbabago. Tutor Edwin, can you help me read? Number okay. 1. For number 1, pangangailangan ng bansa para sa iba't ibang kakayahan o kasanayan sa paggawa ng global standard at ika-21 siglo tulad ng media technology skills, learning and innovation skills, communication skills, at life and career skills. Naging tugon dito yung tinatawag nating Key to 12, no? Ang pagdaragdag ng 2 taon sa basic education ng mga mag-aral na tinatawag na senior high school. So dulot ng tinatawag nating globalisasyon, Tutor Lay, yung pagkakaroon ng global standard na kailangan yung mga manggagawa natin, kailangan meron silang mga certain skills na dapat nilang matutunan. Isa na dito yung tinatawag nating 21st century skills na dapat talaga na meron ang isang manggagawa, no? Katulad yung media technology skills, yung learning and innovation skills, very important yun, no? Bilang isang manggagawa na you know how to innovate, and also yung tinatawag nating communicate, kailangan marunong tayong mag-communicate, mag-socialize, kailangan marunong din tayo makikonnect sa ibang mga kasamahan natin kasi no man is an island, and life and career skills. And naging tugon ng DepEd yung tinatawag nating Key to 12 sa pagdaragdag ng senior high school na 2 years. Tama, Tutor Edwin. Tatandaan ko, sabi ng favorite teacher ko dati, speak English and speak to the world. No? Ayun. Diba? Totoo yan. Diba? Alam ko, nag-agree ka dyan at ang ating mga online duties, katulad ni Giselle De La Torre watching from Tesi, Butuan City. Ayun, binabati namin yung mga taga Butuan City. Lahat ng mga mag-aral natin all over the Philippines, mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Paki-share po yung atin pong live session para ma-reach po natin yung mga iba't iba nating mga kasamahan at atin pong mga classmates and schoolmates sa iba't ibang schools and other divisions. Ayun po, Tutor Lay. Yes, For number 2, mabibigyan ng pagkakataon ng mga lokal na produkto na makilala sa pandaigdigang pamilihan. Totoo yan, Tutor Edwin, tsaka online learners, no? Dahil sa globalisasyon, naging bukas tayo para sa tinatawag nating yung exportation in particular, na kung saan maraming produkto na tatak Pinoy at tatak Pilipinas ang talaga namang kumbaga na ibibenta natin at pinapatronize ng mga dayuhang bansa. Tulad ng favorite namin ni Tutor Edwin, ang mangga ng Guimaras. Ang mangga. Favorite niya ng mother ko. Mangga ng Guimaras.
Okay, Yes po. number And for number 3, binago ng globalisasyon ang bahay pagawaan at mga salik ng produksyon tulad ng pagpasok ng iba't ibang gadgets or mga gadget, computer, IT programs, complex machines, at iba pang makabagong kagamitan sa paggawa. Dito pumapasok, Tutor Lay, yung pagkakaroon natin ng high technology, yung tinatawag nating high-tech. Of course, at present, meron tayong tinatawag na artificial intelligence, no? If everyone is familiar with the AI or artificial intelligence, saka yung tinatawag nating robotics, no? mhm. Na mostly yung ibang mga factories, ibang mga pagawaan ay gumagamit na sila ng robotics saka artificial intelligence na kung saan yung pagpo-produce ng kanilang mga outputs at mga produkto ay mas napapagaan, no? Mas napapadali at mas napaparami through this kind of technology. So isa 'yon sa mga naging epekto ng globalisasyon, hindi lamang sa ating bansa pero all over the world. Tama, pero naapektuhan din sa tingin ko diyan, Tutor Edwin, yung human Mm-mm. labor, no? Kasi Mm-mm. nababawasan. Kasi nga yung IPO, yung input, Mm-mm. process, and output, yung process napapalitan na ng makabagong teknolohiya. Pero ganun pa man, so, Mm-mm. nakakasunod pa rin naman at nakakaagapay ang iba't ibang sektor natin patungkol sa usapin. Yes, I really agreed on that, Tutor Day. Kasi I will share na lang din po yung sa akin pong ano. Sa amin po kasi my father is a farmer and Mhm. usually before nagagapas kami ng palay, 'di ba? Yung parang manual, yung parang the traditional way of harvesting Mm, rice. mm. Pero ngayon is meron na tayong tinatawag na yung parang harvester na isang machine na lang siya tapos um, in just a couple of hours or in just few hours tapos na yung pag-harvest automatically nasa ano na siya, nasa sako. Before dinadaan pa namin sa ano yung parang tinatawag na tracer ba yon, if in Oo, the general oo. language ba yung tawag doon. Pero ngayon hindi na. Pero yung napapansin ko lang, Tutor Lay, medyo merong epekto nun sa mga magsasaka kasi yung mga ibang magsasaka na umaasa sa paggagapas ay medyo nawawalan din sila ng trabaho sa pagkakaroon ng technology. Mm, 'no? So, talagang ano, may Mm. two sides ang isang Mm. coin, 'no? Yes po. So, sundan natin, Tutor Edwin. Okay, punta Ay. na tayo dito sa mga espesipikong kalagayan ng mga manggagawang Pilipino. Tutor Edwin, go ahead. Ayun parang sinare ko na yata in advance. No? Una yung tinatawag nating sektor ng agrikultura. Of course, nakaka-relate ako dito kasi yung papa ko talaga is ano, actually yung family namin is family of farmers po kami. So, isa Mm, sa mga suliranin namin yung irigasyon, no, yung patubig talaga, lalong-lalo na kapag yung iyong lot is nasa parang dulo na yata ng irrigation kasi yung mga inuuna kasi ng mga lot na pinapatubigan, yung nila na parang pinapadaanan mo na ng tubig is yung mga nasa first lot saka mga second lot. Usually yung mga nasa pinakadulong lot medyo natatagalan sila. Kaya yung nangyayari, hindi masyadong nagpo-prosper yung kanilang ani. Unlike with those na malapit sa irrigation. And isa ito sa mga dapat i-enforce ng ating government, no, yung pagkakaroon ng patubig para sa mga magsasaka po natin. Hindi lamang sa mga nagtatanim ng palay, pero para din doon sa mga nagtatanim ng gulay, nagtatanim ng mhm. prutas, merong um, mga tawag doon, mga fruit bearing trees na mga tanim. Mm, Like sa amin nagtatanim kami ng buko, nagtatanim kami ng saging, ng iba't ibang mga uri ng prutas. And yung isa, yung land conversion, 'di ba? Kino-convert yung mga agricultural land natin into subdivision. So, most yes. probably nagkakaroon 'yun ng epekto sa ating production ng ating palay. May sagot dito si Giselle de la Torre, tutor, Mm. naapektuhan po Mm. yung employment status, very good yung term yan, no? Employment Mm. status, dahil halos teknolohiya na po ang gumagawa ng ibang gawain. Very good point of Ayun. view kay So, Giselle, no? yes, isa So, 'yun sa mga tutor lay, mga yung tinatawag mo nga kanina, ibang side of the coin, the other side of the yeah, coin. ayan. Kasama rin dyan, tutor, yung pagpasok ng mga dayuhan na produkto na naibibenta sa mas murang halaga kumpara sa mga lokal na produktong agrikultura. Kaya alam Mm. natin yan, no, na medyo napag-iiwanan yung ating mga produkto dahil mas murang naibibenta at may kinalaman yan sa tinatawag nating GATT or the General Agreement on Tariffs and Trade, na kung saan Mm. binibigyan ng tax na mas mababa ang ilang mga dayuhang produkto. Kung kaya't nagkakaroon talaga ng isang mahigpit na kompetisyon sa pagitan ng dayuhang produkto at ng tinatawag nating mga lokal na produkto. Nakakalungkot, tutor, wag sana ganun. Yeah.
Actually din, Tutor Lay, that's the reality po na nararanasan na atin po mga magsasaka. And on the other hand, parang nadi-discourage, minsan nadi-disappoint sila, minsan nadi-discourage silang magpatuloy sa pagsasaka, magpatuloy kasi mas mababa yung mas mababa yung presyo ng pagkuha sa kanila at mas mataas yung binibili nilang produkto. 'Di ba? Yung Tama. parang yun nga. Ayaw ko rin masyadong magsalita. Pero yun kasi yung isa sa mga nararanasan ng mga magsasaka. Medyo nakaka-relate ako, parang sobrang expressive ako ngayon kasi ano nga kami, we are family of Family farmers. of So alam na alam farmers. ko yung ano, alam ko talaga yung ano, yung buhay ng mga magsasaka. And on the other hand, nagtatanim kami ng mais, nagtatanim din kami nagbubuko din kami, yung Mhm. nagkukopra, and meron din kaming sagingan, parang kahit maliit lang sa nasagingan, pero yun nga, Tutor Lay, no? Isa yan sa yun yung mga nabanggit natin ng mga suliranin ng ating mga manggagawa sa sektor ng agrikultura. And Oh, isa rin sa pinapangambahan actually, Tutor Lay, ngayon is yung generations of new farmers. ay Kasi true. yes, kasi meron ng mga farmers natin na yung mga next generation kasi tumatanda na rin yung mga farmers natin. So yung mga anak nila, siguro sabihin natin sa 5 anak, siguro isa lang doon yung parang encourage lang na or parang motivated lang na magsaka o sumunod sa yapak Mm. ng kanyang ama kasi nakita niya yung hirap ng buhay ng pagsasaka. Okay nga yan kasi merong isa. What if kung wala talagang Wala susunod? na. So anong kakainin ng Pilipinas? Yun yung isa sa mga pinakamalaking tanong, 'di ba? Kung Mm. mababawasan yung mga generation of farmers natin. So, dapat encourage natin yung ating mga kabataan na magtanim. Ako nga kung mabibigyan ako ng pagkakataon, Tutor Lay, gusto ko sanang ipagsabay yung pagtuturo saka on weekends. Gusto kong mag-farming kasi ang sarap-sarap kaya sa Mm, feeling nun mm. pagkatapos mong gumising tapos meron ka nang makukuhang fresh na gulay, For fresh na free, 'no? prutas. Yes. Ang sarap nun, gusto ko din Yes 'yun. po. Parang masarap dumalaw sa lugar mo, Tutor Edwin, ah. Yes po, Tutor Lay. Ayun, let us Ayan. proceed na po for our next industry. Ayan, sektor ng industriya. Malayang pagpasok ng mga kumpanya at namumuhunan sa industriya ng construction, telekomunikasyon, inumin, pagmimina at enerhiya na pagmamayari ng ibang bansa. Totoo yan, no? Karamihan ng mga Mm-mm. mining projects sa atin ay pag-aari din ng mga dayuhan. Kung saan tayo ang nagbibigay ng serbisyo, tayo ang manggagawa, pero sa katotohanan talaga, medyo nagkakaroon ng problema sa aspetong yan. Susunod naman ang mga pamantayang pangkasanayan at kakayahan, pagpili, pagtanggap at pasahod sa mga manggagawa ay naaayon sa kanilang mga pamantayan at polisiya. Which is very true, no? Kumbaga, dayuhan sila, dayuhan din yung dating ng kanilang mga polisiya to the point na hindi akma Mm-mm. sa ating sistema. Okay? Mm-mm. Ay, So, may ayun, karagdagan ka dyan? yes po, Tutor Lee. Siguro yung isa sa mga problema ng ating mga manggagawa. Dito pumapasok yung tinatawag nating job mismatch saka yung pagkakaroon ng hindi akmang skills, no, para sa mga gustong tanggapin ng mga kumpanyang nagbibigay ng sarili nilang policies at requirements na para sa ating mga manggagawa. And on the other hand, medyo nahihirapan yung ating mga manggagawa na humanap ng trabaho kasi hindi nga akma yung kanilang kakayahan sa kung ano yung hinihingi ng mga kumpanyang yan. Oo. So, job mismatch talaga is a big issue today. Contemporary issue siya talaga na napakalaki. Yes po. Diba? Ayan. Kaya sa mga Yes, online Tutor tutors Lay. natin, katulad ni Geraldine, ni Angel, ayan. So, talagang ano lang tayo, kapit lang sa iba't ibang Laban lang. problema. Laban lang. Hashtag. Okay, next. Okay. Ayun. Okay, tutor, go. We have also pang-aabuso sa karapatan ng mga manggagawa tulad ng ayun, minention ko na kanina, no, mahabang oras ng pagpasok sa trabaho, mababang pasahod, hindi pantay na oportunidad sa pagpili ng mga empleyado at kawalan ng sapat na seguridad. No, of course, yun talaga yung mga na-mention ko kanina, like yung binasa ko, yun yung mga pinaka issue talaga ng mga manggagawa sa sektor na ito. Like example, you have to work for a longer hours tapos mababa lang yung sahod mo. Mhm. Magso-survive ka pa ba? Hindi pantay na opportunity kasi yung mga nakukuha is hindi naman talaga deserving. Siguro baka merong tinatawag yung backer system, yung parang ayun, alam mo na. Oo. And kawalan ng sapat na seguridad, no? Kawalan ng sapat na security, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa BPO, na they have to work for longer hours, yung mga graveyard shift,
yung mga kinakain nila hindi healthy kasi like sino bang nagtitinda ng gulay in paggising pagkatapos ng shift mo at 4 a.m. or 5 p.m. wala pang nagtitinda noon. So most probably yung kinakain mo is mostly yung parang mga nasa food chain, 'di ba? Yung mga prito-prito lang. Kasi yun yung mga madaling lutuin. So example, pag ginawa mo yan for longer time, so hindi magiging healthy yung katawan at most probably magkakasakit ka. So yun yung isa sa mga issue ng mga manggagawa sa sektor ng industriya. Relate ako dyan. Kasi bago ako Tutor Edwin, napunta ng DepEd, talagang BPO din ako. So, ang inakain talaga namin, usually, ramen-ramen, cup noodles, yung mga fast food talaga. At graveyard ako, Tutor Edwin, for 3 years. Ayun. That. So, medyo Tutor Lay, di ba? Medyo mahirap kasi like hindi talaga healthy yung kinakain, di ba? Our body kasi need talaga yung mga gulay, prutas, 'di ba? Yun talaga yung dapat ng ating yung hiningi talaga ng ating katawan. Pero 3 years nga, 'di ba? Medyo matagal din yun, Tutor Lay. How did you survive pala on that situation? Prayer at matinding pananalig na kaya. Kape. Ayun. Ayun. Okay, sige. Move on tayo. Okay, sa sector naman ng serbisyo, ayan. So meron tayong yes, Tutor Lay, we have labis na pagtatrabaho yung sa mga service sector, no? Sobrang pagtatrabaho. Tapos isa din sa mga issue nila yung mababang sahod din. 'Di ba? Mga sakit na nakukuha mula sa trabaho lalo na sa mga hanay na manggagawa sa business process outsourcing at saka yung pagbaba ng bahagdan ng bilang ng mga small medium enterprise sa ating bansa. Kasi parang nadodominate na ng mga malalaking mga corporation, 'di ba? Of course, yung mga malalaking corporation, hindi naman majority nun pag-aari ng mga Pilipino. Mostly pag-aari yun ng mga foreign national. So yung mga medium enterprise like yung mga small medium enterprise kasi usually pag-aari yun ng mga Pilipino. Minsan like katulad nito, nagkaroon ng COVID-19, sila talaga yung mga natatamaan. So sila yung nako-close yung kanilang business at sila yung kawawa. Yung mga corporation kasi they are very established na. So kahit anong pandemya yung darating sa kanila, they can even strategize, no? They can even make any yung parang revision and modification of their product para still mabili pa rin ng mga mamamayan. Pero yung mga small medium enterprise na umaasa lang sa yung parang tingi-tingi, so yung parang maliliit lang ng mga kita, medyo naapektuhan talaga sila. Oo. So, tatandaan ng mga online duties natin, no? Ang isa sa pangunahing katangian ng SME, ang kanilang empleyado ay hindi lumalampas sa 100 people. No? So, sila talaga ang dehado sa mga panahon katulad ng mga nabanggit ni Tutor Edwin. Okay. So, nakakatuwa, Tutor Edwin, ang mga online learners natin, no? Katulad ni Luis Errol Francisco watching from Santa Lucia National High School. Ayan. At ang ganda ng name nito, Angel Glenn Astronomo Rebustilio. Good afternoon sa iyo dyan. Ayan. Ayun, good afternoon, Angel Glenn. We have Diane and Jessa. Magandang hapon sa inyo. And we have also Cherry May. Ayun, ang gaganda ng mga names na ating mga tuties this afternoon, Tutor Lay. Oo, talagang pang malakasan. Okay. Yes. So, okay, dahil dyan, tayo ay mag-move on na ulit, no? So, review muna natin yun, Tutor Lay. Ano nga yun? Sige. Sektor ng agrikultura, sektor ng industriya, at sektor ng serbisyo. So yun yung mga iba't ibang mga sektor na merong mga manggagawang sobrang naapektuhan, lalong-lalo na yung pagdating ng COVID-19. And even nung wala pang COVID-19, sila talaga yung mga naapektuhan ng mga problema, no? Katulad ng sa agrikultura, sa industriya, at saka sa serbisyo. Ayun, gagawin natin yung ating activity para mas ma-clarify natin yung ating topic this afternoon. Okay, Tutor Lay? Thank you, Tutor Edwin, sa pag-review ng ating mga online duties. Ang ating panuto para sa gawain ngayong hapon, punan ang talahayanan sa ibaba, magbigay ng isang trabaho kabilang sa sektor ng agrikultura, industriya, at serbisyo. Ayan. So, may mga clue yan, Tutor Edwin. Unahin natin yung under sa sektor ng agrikultura. Ayan. Type in nyo sa ating comment box. Ano kayang halimbawa ng trabaho yan? Ayun, for our online duties dyan, pakitype yung ating unang word, no, for the sektor ng agrikultura. Ano kaya yan?
Ayun, meron tayong A, tapos blank, then U, then A, then C, then blank, and L, T, U, R, and blank. Ayun, sabi ni Jessel de la Torre, sabi niya, aquaculture. Check Ayun, natin kung aquaculture. Okay. tingnan natin if that is aquaculture. Wow! Very good. Ayun, Aquaculture. congratulations. That's Okay. aquaculture. Ano nga ba yung aquaculture? Yeah. Ikaw nga, Tutor Edwin, ano yung aquaculture? Actually nakaka-relate talaga ako diyan, Tutor Lay. Ayan, Kasi yung aming pong school ay isa pong agri-fishery school. Oh, okay. So isa kami sa agri-fishery, isa kami sa mga dalawang textbook school dito sa aming school. And of course, meron kaming fish pond, saka yung aking pong mga estudyante, they are also having yung parang majorship ng TLE ng aquaculture. So yung ginagawa nila is nag-alaga sila ng isda. Oh. Yes. Nagpaparami ng isda. And at the end of the month or after certain period of time, hina-harvest nila yon saka binebenta sa palengke. Kaya lang, Ayun, Tutor Edwin, di ba, kahit na may ganun, may kaakibat pa rin suliranin yan. Ano kaya yung suliranin ang pwedeng kaakibat na aquaculture? Ay, Lalo actually, na yung nagpo-produce tayo ng mga aquatic organisms na binebenta natin. Actually, Tutor Lay, yung mga natural yung mga natural phenomena, 'di ba? Like yung magkakaroon ng red tide, 'di ba? Yung nagkakaroon ng yung fish kill, 'di ba? Isa 'yon sa mga sa mga problema ng mga ng mga nagtatrabaho sa aquaculture. And on the other hand din, hindi din masyadong malaki yung kita doon. Kasi yung kanilang finances minsan like example, nagkakaroon ng fish kill, so yung kanilang finances ay naapektuhan rin kasi hindi bumabalik sa kanila yung parang pina-finance sila sa kanilang business, yung parang pag-aquaculture. Kasi yung pag-aquaculture rin, hindi yun parang kapag nilagay mo na yung isda, after 3 months, harvest mo na kaagad, hindi kasi kailangan mo pang alagaan yon. So, kailangan mo pakainin, kailangan mo rin bigyan yun ng vitamins, no? From time to time, kailangan mo rin i-monitor. Mahirap din yun. Okay. So, at saka, di ba, yung competition sa pamilihan kapag nilabas mo na siya sa merkado, di ba? Kaya sa presyuhan talaga, alam naman natin yan. Dako tayo sa pangalawa, Tutor Edwin, may sumagot talagang napakahusay nila, no? Meron na bang sumagot? Nabigay na natin. Okay, it is mining. Ayun, sabi ni mining. Okay. Actually, nakaka-relate din ako dyan. Parang actually, sobrang nakaka-relate yata ako dito sa mga trabahong to. Yung papa ko kasi, Tutor Lay, naka-experience din siya ng pagmamining. And of course, kasi yung aming lugar kasi sa Agusan del Sur is, din siya, parang it's a mining industry. Isa sa mga industry doon is mining. So, isa sa mga problema actually ng mga mining industry, mga manggagawa sa mining industry is that yung safety ng kanilang trabaho. 'Di ba? Like example, kasi yung ginagawa nila, naghuhukayan sila ng mga butas. Tapos parang minamay nila doon yung parang mga buhangin, tapos in-extract nila yung ginto, separated yung silver, and of course, wala silang mga kagamitan. Like bare lang talaga. Their own body lang talaga. Yes, their hands and their body talaga. And minsan nalulublob sa tubig ng pangmatagalang panahon. So, minsan may mga nagkakasakit ng pneumonia, may mga nagkakasakit ng lagnat. Meron ding iba, Tutor Lay, merong mga nagkakasakit na parang napopoison ng mercury. Kasi you have to separate kasi the gold and the silver. So, the only way to separate the gold and the silver is to put mercury para mag-separate sila. So, yun. So, may mga napopoison. Meron ding, actually, isa rin sa mga suliranin na dulot ng mining is yung pagkakasira din ng ating kalikasan. No? The suffocation, that's the thing, yes, diba? Po. Okay, punta tayo sa pangatlo, may sumagot na, ang bilis naman. Ang bibilis nila Julia, Salvador, and Giselle. So, the answer is definitely, alright, medical. At ang suliranin ng ibat niyan, alam nilang lahat to. Yes, at present, meron yan eh. Present? Okay, labis na trabaho. And ngayon actually isa sa mga banta ng mga medical natin, yung mga medical teams natin o yung mga tinatawag natin mga frontliners, no, yung mga makabagong mga bayani is yung banta ng COVID-19. Lalong-lalo na yung pagkakaroon ng iba't ibang variants. Nga diba? Naman. Yes, 'di ba? Meron tayong Delta noon, tapos meron pang Beta. Ngayon merong bagong
na-discover yung Omicron ba yun? Omicron? Yes, Na no? nagiging banta siya Nakakatakot. ngayon. Yes Oo. po, So, Tutor Lay. nakakatuwa, Tutor Edwin, dahil mukhang nakuha ng ating mga online learners ang ating gawain ngayong hapon, no? So, Yes isang po. maraming salamat. Ayan, meron ka pang kadagdagan, Tutor Edwin? Sabi ni Actually, Tutor, Giselle, yeah, sabi ni Jesser, mas ma- masala po yung natabunan ng lupa. Okay, okay. Mas malala po yung natabunan ng lupa dahil sa lalim ng mga hinuhukay nila at nag-break down yung pundasyon ng lupa. Isa yun sa mga yes. actually, Tutor Lay. Isa yun sa mga suliranin ng, kaya nga sinasabi na safety and security ng ating mga manggagawa doon sa, lalong-lalo na yung sa mga mining industry. No? Yes. Kasi wala sila masyadong seguridad, no, with their work, no. And yun, totoo yun, may mga natatabunan kasi nagbe-breakdown yung lupa. Meron din iba kasi, Tutor, yung mga pangmalakihang mga mining industry na yun nga natatabunan ng lupa kasi hinuhukay nila yung mga butas sa ilalim ng lupa. So yung resulta nun, medyo lumalambot yung lupa, yung pundasyon ng lupa, kaya nagba-bar down, yung parang nagda-down yung lupa at natatabunan sila. Actually, Tutor Lee, aside from mining industry, I want to highlight also yung mga nagtatrabaho sa sektor ng yung parang sa utilities, sa electricity. Yes. Diba? Ang daming cases noon, 'di ba? Yung mga nakukuryente. 'Di ba? Kasi hindi not unexpected, like yes, whether we like it or not, isa 'yun sa mga pinaka-dangerous na trabaho, no? Mga Yung lineman, yes po, kahit na protected, meron silang mga protective equipment, minsan unexpected na magkakamali ka talaga. Okay. So, Tutor Edwin, nakakatuwa ang talakayan natin Ayun. hapon, no? Parang nagto-talk show tayo, di ba? Kaya nga di ba? Yes po. Okay. Ayan. So, nandito na tayo sa huling bahagi ng ating session. Tutor Edwin, nandito ang ating tawag dito, QR code para pahalagahan ng inyong mga komento at suggestion. Screenshot nyo lang yan and send lang kayo dyan. Okay? Ayun, para sa ating mga online tuties, we hope na meron tayong natutunan this afternoon, di ba, Tutor Lay? With the discussion that we have, I know nakaka-relate din kayo kasi marami din sa mga tuties din natin, may mga parents na mga magsasaka, nagtatrabaho sa manufacturing industry, may mga BPOs, merong mga yun mga electrician, di ba? Nakaka-relate sila sa mga experiences na sinishare din natin. And I know marami din silang gustong i-share. So, I hope meron din tayong bagong platform no na parang maka-invite din tayo ng mga students no to share their thoughts, and yung 40 minutes is not enough no to discuss all of these issues. And we are looking forward next session. Nasamahan din ninyo po kami next session ni Tutor Lay para sa isang mainit na diskusyon, mainit talaga na diskusyon. Mainit na diskusyon. isang fruitful or yun nga fruitful na discussion para sa mga issue na bumabagabag sa atin sa kasalukuyang panahon. Marami pong salamat. Ako po si Tutor Edwin mula sa Dibisyon ng Butuan City, Agusan del Norte, Rehiyon ng Caraga. Ako naman si Tutor Leia mula sa SDO Olongapo City. Nagsasabi dito sa Tambayang Escopil, ikaw, siya, ako, tayong lahat ay sabay napapandayin ng diwang makadiyos, makabansa, makatao, at makakalikasan. Muli, maraming salamat. Bye! Thank you po. Marami po salamat. Bye-bye. Maraming salamat sa mga online tuties. Yes po. Thank you. Thank you so much, Ma'am Lay. Hanggang sa next session po next week.